Ako naman sa pang-araw-araw, meron ka ring bit-bit sa katawan mo kasi ang go bag mo hindi mo bit-bit 'yan, di ba? Maaaring nasa bahay lang. So tawag diyan is yung on-person gear or sa mga bata ngayon sa schools, di ba, sa lanyard nila may whistle. Meron. Yes, oo. Yan, oo, may flashlight. So meron yun yung important gears naman na nasa iyo palagi. Bit-bit mo 'yon nasa katawan mo. So tawag dun everyday carry item. So for example, ako on my left pocket, meron akong dalang flashlight palagi. Oh. Ayun. So parang kumbaga ano na to, nakagisnan ko na, part ng routine ko na, daily routine. So sa left side ko meron akong multi tool. Meron akong whistle sa aking keychain, 'di ba? So yun yung importante kasi ang preparedness is redundancy at Yes. saka culture eh. Hindi siya yung tipong nasa isang bag lang at nandiyan lahat yung paghahanda mo, hindi. Di ba? So, different levels of preparedness. So, yung redundancy is very important in Oo, preparedness. yung daily habit mo. Yes. No? Pero yung go bag nyo po, ano po dapat yung nasa go bag? Well, ang importante diyan is yung may mga yung tubig kasi usual ang tubig, no. You die 3 days without water talaga. No? So importante yung water. Pero yung protection mo napaka-importante. Ang mga go bags ngayon, lalo na kung lindol ang pinag-usapan, meron kang helmet. So meron kang Hard helmet, meron kang hard hat, flashlight, signaling device, meron kang whistle, no? Simple items kasi yung first few minutes ng survival mo, yun yung dapat Doon nandun sa nakasalalay. go bag mo eh, 'di ba? Yung pagkain pwedeng crackers lang 'yan, pwedeng tsokolate lang 'yan. Hindi uubra yung 3 days of food na nasa bag mo. So just being practical about it.